morning, Jesus. Good morning, good morning. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap na mga lamang, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap na mga lamang, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Good morning, Jesus. Good morning, Jesus. Good morning, good morning. Good morning, Jesus. Good morning, Jesus. Good morning, good morning.
magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 Hallelujah. Good morning, Jesus! Isang maulan na umaga, mga kapatid. Yay! Thank you, Lord po, sa magandang weather. Maaring yung iba po, hindi naghihintay ng ulan sa inyo, pero kami po yung naghihintay ng ulan. Kaya po kami nagpapasalamat sa araw na ito. At umuulan. Thank you, Lord. Okay, mananalangin po muna tayo, mga kapatid. At sa umagang ito, kasama ko nga pala si Tita Lynn. Bati ka muna, Talin. Magandang umaga po sa kanilang lahat. Amen. Sige po. Mag-pray muna tayo, mga kapatid. Panginoon, minsan pa po kami nagpupurit, nagpapasalamat sa napakagandang umaga na ibinigay niyo po sa amin. Sa masarap po na tulog, maagang paggising. Salamat po sa mga salita na tinanggap po namin sa araw na ito. At ino-offer po namin sa inyo, Lord, ang maghapon na ito. Particularly, Lord, ito pong morning devotion namin. Kayo po ang manguna sa amin at mangusap po kayo, Lord, sa bawat isa. Sa aming lahat na nandito at sa mga kanya-kanyang tahanan at pati na po, Lord, sa mga kapatiran namin sa malayong lugar. Lahat po kami, Lord, ay naghihintay ng mensahe ninyo. Lahat po kami ay nakikinig. Speak, Lord, we are all listening. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. Bago ako bumate, siyempre unahin muna natin yung VOTD natin na ibibigay sa atin ngayon ni Sister Linda. Sige po, matamang makinig po tayo sa salita ng ating Panginoon. Matatagpuan po sa Hebrews 2:1, the word of the Lord. For this reason, we must pay attention to what we have heard so that we do not drift away from it, the word of the Lord. Salamat po, Panginoon. Mangusap po kayo, kami po'y makikinig. So sabi dito, we must pay attention. Ibig sabihin, listen carefully, there is urgency, and there is crisis in front of us. Sabi niya, for this reason, ano kaya yung reason na yon? Ito po yung reason na narinig na natin patungkol sa ating Panginoon sa pagliligtas niya, at sa kanyang mga panukala para po sa atin. Sinasabi po dito na baka makalimutan natin. Sabi dito, for this reason, we must pay attention. Listen carefully because there is crisis in front of us. Ang title po nga po dito, there is danger in drifting away. Ibig sabihin po ng drifting away, falling away from your faith. So, listen carefully to what we have heard. Yung pong mga tinuro na sa atin dati, dapat po manatili tayo doon at huwag kakalimutan lest we fall away. Danger po yon. So, about neglecting the so great a salvation. So, ito pong drifting away. Nasa Matthew 4 din po yon. Isang sign po ito na nandun po tayo sa end times. So, drifting is very subtle. Wala pong a-admit na nagdi-drift away ka. It is subtle. It is already happening in front of us. So, ang danger po dito, no one will admit na ikaw ay nanlalamig. Wala pong a-admit dito that you are drifting away. So, mayroon pong mga simptomas ito. Pareho po ng tayo, pagka may nararamdaman tayo sa katawan, pupunta tayo sa doktor, pagkatapos tatanungin niya, ano ba yung mga simptomas? Pagkatapos na analyze niya, magkakaroon siya ng diagnosis na eto yung nangyayari sa'yo. So, at times, hindi maganda yung findings niya. Sasabihin niya, may cancer ka. Ang unang reaction po natin is denial. Pagkatapos ng denial,
magagalit ka, madidepressed ka, until ma-realize mo na totoo pala yung sinabi ng doktor, and then i-admit mo na totoo po yun. So likewise, the same goes to a drifting spirit. Pareho din po na sinasabi ko na hindi mo ito a-admitin, pero may mga simptomas dito, at titignan po natin kung yung mga ano lang po ito, some of the symptoms, pero marami pong symptoms itong drifting away. Una, ang prayer life mo. Kumusta naman ang buhay ng pananalangin mo? Nung una mong nakilala ang Panginoon, halos maghapon gusto mong makipag-usap kay Lord, maghapon gusto mong, ano nga ba ito? Nandun ka lagi sa Word of God. Pero ngayon, tignan mo yung sarili natin. Ano ba yung nangyayari sa prayer life? Pangalawa po, you lost desire to read and study the Bible. Dati, ilang chapters ang nababasa natin sa maghapon. Pero ngayon, sister, nagbabasa pa rin naman ako. Oo, nabasa mo na nga yung isang chapter. Naintindihan mo ba ang binasa mo? Sometimes, mga kaped, nagbabasa tayo. Oo, nagbabasa ka, pero yung mind mo naglilinger. Pero dapat pag nagbasa ka, may natutunan ka, at yung natutunan mo ay gagawin mo din. Tapos, what about attending Christian activities? Nagpupunta naman ako. Baka nagpupunta ka lang dahil kailangan pumunta ka, or dapat samahan mo lang yung pamilya mo. Ngayon po, pag nandun ka na sa fellowship, naiinip ka na. Ang haba naman ng praise and worship nila, haba naman magturo ni Lord. You are drifting away. Wala ka ng interest patungkol kay Lord. So, nandun ka na sa fellowship, during praise and worship, anong ginagawa mo? Naiinip ka? Hindi, sister, nagpe-praise and worship ako. Nakapikit ka, nakataas ang kamay mo, kumakanta ka. But your mind is lingering somewhere. Nasubukan natin ito. Nakataas, pumipikit, kumakanta, pero yung mind mo, anong gagawin ko mamaya? Anong lulutuin ko mamaya? Ano kayang nangyari dito? Pero kumakanta ka. You're not touching the throne of God. Kailangan mayroon tayong focal point dito sa pag-worship po natin. So, tignan pa po natin, mayroon ka pa bang grateful heart o ungrateful heart? You are drifting. Lahat ba ng nangyayari sa iyo pinapasalamatan mo sa Panginoon o hindi na? Fault finder, lagi kang tumitingin ng kasalanan ng iba o yung sa church. Hindi mo nakikita yung mga magagandang ginagawa nila. You are drifting away. Pursue of holiness. Hindi ka na nagsusumikap na maging holy because ito yung sabi ni Lord, be holy because I am holy. Pero ikaw, pagpatungkol sa holiness, wala na. Eternal matters no longer your interest. Puro earthly matters na lang yung iniintindi mo, wala na yung pupuntahan mong place. Conflict with fellow men is not your major concern to settle. Pag mayroon kang nakaaway, wala na. Matatapos din yan. Hindi ka na nag-e-effort na ayusin yung conflict with your fellow Christian, with fellow men. So, ito po yung pinakamahirap. Wala ka ng conviction. Sister, hindi naman ako nagnakaw, hindi naman ako pumatay. What about those small sins, unconfessed sins? Diba? Palagi mo na lang siyang ginagawa, hindi ka nagre-repent. So the second time na mangyari sa'yo yon, it will be easier. So hindi ka na nag-repent, gawa ka ng kasalanan, pagsisinungaling, etc. Ang nangyayari, naging lifestyle mo na, naging normal na sa buhay mo, and then you're drifting away. Ito yung last, yung pride. Know it all. Nasa fellowship ka, nag-i-start pa lang magturo yung nagtuturo, alam ko na yan. So anong gagawin mo? Tatayo ka, iikot ka, mag-cellphone ka, hindi ka na makikinig. You are drifting away. And conclusion po, tignan po natin, gumawa tayo ng spiritual inventory. Kung itong mga na-discuss natin, ay nangyayari po sa inyo. Only you and God knows. Admit it. Do not lie to yourself because you are now drifting away. It is very subtle. Wala pong aamin nito.
pero God knows. It is crucial, it is dangerous, and no one will admit that you're drifting away. And last scripture ko po, Revelation 2:3. But I have this against you, that you have left your first love. Therefore, remember from where you have fallen, and repent, and do the deeds you did at first. Or else I'm coming to you, and will remove your lampstand out of its place, unless you repent. Thank you, Lord. Amen. Ayan, mga kapatid. So, wala daw pong aamin nun. Kaya, magkaroon tayo ng self-evaluation. Kasi maganda yung may mga symptoms na. Baka mamaya, ang akala mo na kay Lord ka pa, yung pala wala na, no? So lumalamig na ang panahon, wag po tayong sumabay. Wag ninyong pasabayin ang inyong spiritual life dun sa lamig ng panahon. Ano po, mga kapatid? Thank you, Lord, sa word po natin for today. Ngayong umaga naman po, happy 48th wedding anniversary. 2 taon na lang. Golden na. Si Nanay Clemen at si Brother Rudy Toledo. Ayan, happy anniversary po. Meron silang request na dahil anniversary nila, sige, kahit na yung impromptu pwede. Dahil anniversary naman nila. Okay, yung kanina po, ay kahapon birthday din pala ni Sister Lily Magpantay. Yes, ng Talisay prayer group natin, Talisay Outreach. Happy birthday, Sister Lily. Kanina po, yung unang awitin natin ay ni-request ni Sister Annalyn Sarmiento, Gumising Ka. At ngayon naman, pangalawang kanta natin, galing din ng Talisay ang request sa ating Talisay Outreach, galing kay Sister Siling Mendoza, John 3:16. God so loved the world that He gave His one and only Son, for whosoever believes in Him shall not perish but have eternal life. For God
Thank you, Lord. That was the VFG for John 3:16. Yan, thank you, Lord po. Ano? Okay, meron muna akong gustong basahin na sharing. Bago tayo dumako, Tita Lynn, ha, sa susunod na awitin natin. Nagpadala po siya ng sharing niya. Sabi ko, i-video mo. Sinulat ni Sister Melvie. Okay. Thank you, Lord. Ito po ang kanyang sharing kasi nagpadala po kasi siya ng tithes niya. Parang yun na nga, naipon na nga daw po. Pero ito, sabi niya, nung pag-send po niya nung receipt niya, sabi niya, Sister, pwede bang mag-share? Kasi ito daw po ang nangyari sa kanya after na daw po niyang maibigay yung kanyang tithes. So, from Sister Melvie Tungkab of Baguio Outreach. Thank you, Lord, sabi niya, na napanatag na ang aking kalooban dahil naibigay ko na yung nararapat na para kay Lord. Thank you, Lord, kasi pinalitan niya kaagad. May blessing na galing sa BBCC. Ito ba yung tinutulugan natin na BBCCC, no? Oo. Yung Baguio Benguet Cooperative Chuchu, ganon. Hindi naman kalakihan. Bilang miyembro, may dividend na matatanggap pag malaki ang share capital mo. Pag kaunti, ang share ng capital, konti lang din ang matatanggap. Thank you, Lord, pa rin kasi taon-taon naman may natatanggap. Ang nakakatuwa, bilang members ng senior citizen, may ayuda rin na natanggap silang dalawa ni Brother Ed sa BBCC. Pwede pera pala dun sa Baguio na municipality, meron pa sila sa BBCCC. Yung mga seniors, no? Mga privilege. Sana all. All muna. Hindi sana all privilege. All privilege. Sana daw all privilege, sabi ng mga ibang senior. Si Lord ay hindi nagkulang. Amen naman po talaga dyan. Hindi siya nagkulang. Binibigay niya lahat ang aming mga pangangailangan sa araw-araw. Kaya, thank you, Lord, daw po. Sister Melvie, thank you, Lord, sa sharing mo. Although, mas maganda nga sana kung video. Sabi niya, niluluto pa po namin yung kanilang love offering daw. So, asahan po namin, yung mga love offering ninyo na video. Mga kapatid, magpadala rin naman po kayo ng mga love offering nyo kay Lord. Hindi lang naman po sa pera yung yung pwedeng love offering na ibigay natin kay Lord. Pwede rin po ito sa mga worship. Kasi outpouring of a grateful heart ang worship. So kung nag-uumapaw ang puso natin sa pasasalamat, padala lang po kayo ng video, mga kapatid, ha? Pero 5 to 7 minutes lang na max, mga kapatid. Yung iba kasi nahihirapan, Talin. Sabi nila, ang hirap daw palang mag-video. Oo nga. Oo. Kasi minsan, yung 10 minutes na video, ginagawa raw nila ng 2 hours. Sinushoot daw nila ng 2 hours. Alam niyo kung bakit? Kasi sumusobra. Sumusobra daw lagi. So, ayan. Dako na tayo ngayon sa susunod na request. Yung third song po natin is requested by Sister Letty de la Cruz. Sister Letty. Sister Tess de la Cruz. So, ito na po yung kanta, Walang Kulay, Walang Buhay. Thank you, Lord. Walang kulay, walang buhay, kung wala ka, Jesus. Tanging ikaw, Panginoon, ang aking pag-asa. Walang kulay, walang buhay, kung wala ka, Jesus. Tanging ikaw, Panginoon,
aking pag-asa. Salita mo'y susundin ko, iiwanan ako, mananatili ako, mananatili ako, mananatili hanggang sa buhay na walang hanggan. Ikaw lamang, Jesus, ang mamahalin. Sasambahin, Panginoon. Ikaw lamang, Jesus, ang mamahalin hanggang sa buhay na walang hanggan. Ikaw lamang, Jesus, ang mamahalin. Sasambahin, ikaw lamang, Jesus, ang mamahalin hanggang sa buhay na walang hanggan. Hanggang sa buhay na walang Thank you, Lord. Naalala ko bigla ang daddy ko doon sa kanta na yan. Oo. Ha? Oo nga eh. Kasi gustong-gusto niya yung kanta na yan eh. Nung dinadialysis siya. Bago siya kunin ni Lord, yan yung inawit niya. Okay. Thank you po sa BFG, sa awitin na yan. Okay. Binabaan ko yung boses ko kasi lagi daw akong high pitch. Pag narinig niyo nanay ko, mas mababa pa ang boses ko. Kaya binabaan ko. Kasi po alam nyo, parang si pastor, yung excitement mo, lumalabas dun sa Oo. Wala na ko mga intindihan. Gustong may kapampangan kami kaya nga dwa. Paborihan mo lang. Kita nga nga. O, di ba? Yeah, isolate na namin yung sarili namin dalawa. Okay, meron pa po tayong isang sharing pa na padala. Ito ay padala po ni Sister Mel Lalog ng Lipa. Okay, ang sabi niya, Good morning, Jesus. Good morning, Sister Ria, Pastor Alex, at sa lahat ng kapatiran. Thank you, Lord. Purihin po ang Panginoon. Ecclesiastico 2, verse 3. Manalig ka sa Panginoon at huwag kang lalayo sa Kanya. Kung nais mong tumiwasay habang nabubuhay. Ganda nun, ano? Panaghoy 3, verse 37. Walang anumang bagay na mangyayari nang hindi sa kapahintulutan ni Yahweh. Salamat sa Diyos. Yan po ang pinangahawakan namin ni Brother Rick sa sitwasyon po ng mundo ngayon. Sa Diyos lang po kami nagtiwala at never na lumayo. Kaya
Kaya po kami ay payapa at lahat po ay alam naming may kapahintulutan niya. Mula po nung March 15 hanggang ngayon, di pa po kami lumalabas. Very good citizen. Oo. Di pa daw sila lumalabas ni Brother Rick. Dinilang po kami sa aming compound. Pauli-uli. Batanggenya, Pauli-uli. Ano yung pauli-uli? Pabalik-balik. Ang maganda pong ginawa ni Lord ay di po nawala ang prayer meeting dito sa amin. Sa latag at mas marami pong attendees. Marami attendees. Ay, kasi naman mga asyumera tayo. Eto ang paliwanag niya. Every Saturday po, ang prayer meeting namin at yun pong mga kapatid ni Brother Rick sa abroad. Sa Amerika at Italy. Kasi naman nag-conclude kayo agad Pati po yung taga Santa Rosa, Laguna ay umattend din through video call. Yun naman pala May mga love offerings, tithes at covenant payments. Mga kapatid po, mga kapatid, kami po ay masayang-masaya, kaya kami po ay malulusog. Si Brother Rick po ay mataba na ulit at gwapo pa rin. Sino pa ba namang magsasabi noon kung hindi ang asawa, hindi ba? Normal naman po ang kanyang sugar. Aba, thank you Lord Dito po, hindi normal ang mga sugar nila. Nalungkot sila kanina-kanina lang. Thank you, Lord. Wala pong nagkakasakit sa amin at ang amin pong 5 apo malulusog lahat. God is good all the time. Kay buti mo sa buhay ko, Panginoon, pag-ibig mo ay nararanasan bawat saglit. Wala na akong masasabi pa, kundi pasasalamat. Ang buhay ko'y iaalay sa'yo. Kay buti mo, binabasa ko lang Panginoon, pasasalamat ang handog ko sa iyo. Sister Mel, inawit ko ang iyong sharing. Ayan. Thank you, Lord po, sa mga padala ninyo kay Brother Rick. Loobin po ni Lord, mawala na po ang virus in Jesus' name. At yung mga love offerings daw nung mga outreach nila ay nasa sa kanila pa. Magkikita na po tayo, Sister Mel. Huwag kayo pong mag-alala at malapit na po tayong magkita-kita. At maraming salamat po sa sharing po ninyo. Yun ang mga magagandang balita, mga kapatid. Hindi po ba kayo naaliw pag may mga ganong good news kayong natatanggap? So, ipadala nyo po. Kasi, ang isa pong reason kung bakit kailangan tayong magpasalamat sa naririnig pa ng ibang tao, it edifies the body of Christ. Ine-edify rin po, pinalalakas ang ating mga pananampalataya kapag tayo po'y nakakarinig ng mga magagandang balita, yung mga balita ng mga kagandahang loob ng Diyos na ginagawa sa atin, kahit ano pa po ang nangyayari sa buhay natin. So, padala na po mga kapatid. Sister Lynn. Yan. Yung last song po natin is requested by Minister Jeff Borja and Sister Elsa Sahol. Ang title po ay Sa Iyong Trono. Aking buhay, Panginoon, alay. Karangalan, kalakasang taglay. Kunin mo, O Diyos, gamitin mo, Jesus, pagkat ito'y nilikha mong mula. Aking buhay, Panginoong alay. Karangalan, kalakas
isang taglay. Kunin mo, Diyos, gamitin mo, Jesus, pagkat ito'y nilikha mo mula sa iyong trono. Pangalan mo'y sasampitin, papupurihan ka, O Diyos, sa iyong trono. Kalwalati ay namamalas ko sa iyong trono. Ang buhay ko'y alay sa iyo, papupurihan ka, O Diyos, sa iyong trono. Kalwalati ay namamalas ko. Nilikha mo lahat sa langit at sa lupa, buhay na inataglay sa iyo'y bibigay. Sa iyong trono, pangalan mo'y sasampitin, papupurihan ka, O Diyos, sa iyong trono. Kalwalati ay mamamalas ko sa iyong trono. Ang buhay ko'y alay sa iyo, papupurihan ka, O Diyos, sa iyong trono. Kalwalati ay mamamalas ko. O Jesus, sa iyong trono. Salamat sa BFG. Laku, lagot kayo. Pinaiyak yung nanay ko. Pinadala ni Jeremy yung video ni iba. Umiyak. Doon sa walang kulay, walang buhay. Ayaw na tuloy mag-almusal. Umiyak. Huwag ka nang umiyak. Magbe-birthday pa naman. Sensitive siya kasi magbe-birthday siya sa isang linggo. Oo. Okay. Bago po ang lahat, birthday ng Mr. ni Sister Mary Grace Sandigan. Sister Grace, happy birthday sa brother husband mo. At gusto ko pong batiin, alam nyo, nakakatuwa po itong ating live streaming na to. Sa totoo lang po, sabi ni Pastor kahapon, natupad yung ating vision for 2020. Di ba po ang ating 2020 vision, yung humayo tayo, go and make disciples of all nations. Alam nyo, nangyari po yun ngayong lockdown. Kasi, sipin mo, no, kung hindi inalaw ni Lord to, matutuloy pa rin yun. Pero yung to the whole world, kasi alam nyo, yung mga hindi na po nakaka-attend ng comfy na service, kasi nga nagpunta na sa ibang lugar, tuwang-tuwa sila. Ngayon nakaka-attend na. Tapos may mga bago tayong mga kapatiran, kagaya ni Sister Minda Gonzales. So, Sister Minda, na taga Phil Estate yata si Sister Minda. So, ang word ni Ninang Mila, may mga nabingwit tayo, sabi niya. So, isa doon si Sister Minda. Tapos, si Sister Tess Mercado, na nasa Hong Kong. So, sila Sister Belen, Sister Vicky Alanggilan na nasa Italy, si Sister Rose Enriquez na nasa Singapore na. Marami yung mga nasa Taiwan, Australia, pati yung mga kaibigan ko, kagaya ni Dek. Dek,
Hello, Dek. Si Dek laging na nakikinig sa atin. So maraming salamat po. Tsaka si Bobet na mga batchmate ko po yan. Thank you, Lord, talaga sa... Talaga pong hindi mo maano yung kaisipan ng Diyos. Pero laging tama si Lord. Kahit na sa tingin natin, wala sa timing, hindi magandang pamamaraan, kakaiba pong mag-isip ang Diyos. Tapos later on, sasabihin mo, tama si Lord, no? Natural po. Diyos siya eh. Sabi nga ni Mother, ngayon mo lang nalaman? Okay. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat, mga kapatid. Ano po? At dahil sa anniversary ngayon ni Sister Clement at ni Brother Rudy, kahit na ngayon lang ang request, granted, dahil ito po ang regalo sa inyo ng Comfy, yung awitin. Amen. Good morning, Jesus. Happy anniversary, Nekle and Brother Rudy. Happy anniversary po. Naaliw ang puso ko, bawat saglit ang hanap ko. Ikaw, Espiritu Santo. Naaliw ang puso ko, bawat saglit ang hanap ko. Ikaw, Espiritu Santo. Banal, banal, banal. Patnubayan mo ako. Naaliw ang puso ko, bawat salitang hanap ko. Ikaw, Espiritu Santo. Naaaliw ang puso ko, bawat salitang hanap ko. Ikaw, Espiritu Santo. Banal, banal, banal. Patnubayan mo ako. Hinahanap kita sa bawat sandali. Patnubayan mo ako. Hinahanap kita sa bawat sandali. Patnubayan mo ako. Amen. Thank you, Lord. Good morning, Jesus. Magandang umaga sa lahat ng viewers sa umagang ito. Sa araw na ito, pinagpala ang biyaya ng Diyos ay tanggapin natin. Ang kalakasan, kalusugan, ang kasaganaan, masayang buhay. At sa lahat ng ngayon ay naririto at nakikinig, nanonood. At amin rin pong binabati si Brother Ante, asawa ni Sister Alma, anak ni Nanay Berhenes. Dito nakatira si Nanay Berhenes, lahat ng taga-Laiya. Maraming huling pusit at isda dyan ngayon. Kung sakay dyan, dadalhin dito yung pusit. Ay, talaga. Ay, dyan na. Yan. So, biyaya ng Diyos dumarating yan. No? Lagi. Walang patlang. Kaya wag lamang tayong magmamormor, magko-complain, magpasalamat everyday, umaga pa lamang, thank you Lord, I love you Lord, I love you Jesus. Ang araw nyo magiging maganda. Amen. Andito po aking kasama si Minister Doti. Mukhang Kailangan si nagkakaroon Jeff. ako ng bagong pangalan, Pastor Romy. Good morning, Jesus. Good morning po sa inyong lahat, mga kapatid. At good morning din sa iyo, Pastor Romy. Ay, good morning, Bira Minister akong bumati. Doti. Yeah. Purihin po ang ating Panginoon. At alam kong marami pang pagpapala sa ating paglilingkod at pakikinig, panonood ng live streaming natin. Ayan, thank you Lord. Sister Elena Cruz, answered prayer po. Thank you Lord. Dahil dito sa ating live streaming. So,
Sister Elena, thank you, Lord. Mag-watch party po kayo para sa mga kaibigan natin at mga kamag-anak. Salamat sa Diyos. Si Brother Epoy, laging nanonood. At ang mga kasama mo dyan, na isang araw kasi nagpadala siya ng picture sa akin. Sabi niya, Pastor Romy, dinisciple mo rin ako, di ba? Pinadala yung picture. Nakasama ko si Jeff, si Ariel, tsaka siya. So sabi ko, naman, hindi ko naman tinatanggi. So lagi raw silang nanonood ng mga kasama niya. Lalo na yung padala mo, pag dumating, hindi ko tatanggihan yan. Hallelujah. So, ngayon naman po, ipanunuorin natin ang isa na namang minister, si Brother Ariel Borja, kapatid ni Jeff Borja. Andito po ang kanya video. Good morning, brothers and sisters. Good morning, Jesus. Nagpapasalamat po kay Lord sa pagkakataon na ibinigay niya sa akin upang maibahagi kung paano niya ako tinawag sa kanyang napakabanal na gawain. Ako nga po pala si Brother Ariel. Salamat kay Lord sapagkat napakabuti niya. Simula nung magkaroon ako ng malalim na relasyon sa kanya, nakita ko ang kagandahang loob ng ating Panginoong Hesukristo. So, tinawag po ako ni Lord sa kanyang gawain way back June 4, 1993 po yun. Hindi ko inakala kasi nung time po yun after na gumraduate ako ng high school. Dito po kasi sa amin, syempre, kapag lalo na't ikaw ay panganay, ako po kasi ay panganay sa aming magkakapatid. Kung hindi ka makapag-aaral, kinakailangan mo maghanap buhay para tumulong sa iyong pamilya. So, noong time na po yun, meron po akong uncle na nagtatrabaho siya sa Philippine Airlines bilang tagalinis ng eroplano, ganyan. So, dahil nga po, hindi makakapag-aral, kaya nagdesisyon po ako na mag-apply sa kanya para makatulong. Sa ganun nga pong pangyayari, nagkaroon naman po ng pagkakataon na matanggap at nag-aayos na lang kami ng requirements. June 14, dapat mag-start po ako ng trabaho. Kaso, hindi po yun ang plano ni Lord. Bago mag June 14, after ng prayer meeting dito sa bahay, nag-share po ako noon, tinawag ako ng worker na assign, si Brother Puling Rolyo, na kung gusto ko daw pong mag-share. So, nga po, after mag-share, after prayer meeting, tinanong niya ako na kung gusto kong mag-outreach bago ako maghanap buhay. At pinaunlakan ko po naman po yung kanyang paanyaya. So, yun nga po, simula po noon, noong mag-outreach na yon, doon ko, unang sama ko pa lang, iba yung naramdaman yung kagalakan sa aking puso. Bagamat yung magulang ko, lalo na po yung tatay ko, ay ayaw niya na sumama ako sa ganitong gawain o maglingkod kasi nga ang gusto niya ako ay maghanap buhay para makatulong sa aking mga kapatid dahil kami po ay 7 na magkakapatid. Yan, pero sa awa at grasya po ni Lord, kahit po ganun ang naging sitwasyon, kahit medyo ayaw niya, pero kapag tinawag ka ng Diyos, tinawag ka. At ang aking nga pong word no ako ay tawagin ni Lord ay sa awit 128 verses 1 and 2. Sabi po roon, mapalad ang tao na kay Yahweh ay may takot, ang maalab na adhik ay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan, ang buhay ay maligaya at uunlad ang kanyang buhay. So, yun po, nagpatuloy po ako sa paglilingkod kay Lord, kasama ko sila Pastor Romy. Siya po ang isa sa pinaka nag-akay po sa akin sa ganitong gawain. Lahat po ng suporta ay ibinigay niya, glory to God, para kami ay patuloy na makapaglingkod sa ating Panginoon. At yun nga po, sa habang naglilingkod, maraming pinagdaanan, maraming hamon ng buhay, katulad nga po nung na-share ni Brother Jeff. Si Brother Jeff po ay kapatid ko siya. Nandyan po na na-aksidente yung aming tatay. 2 beses po yun, 2 beses siya nagkaroon ng car accident. Pati po yung aming nanay, 2 beses din po siyang na-aksidente na nadulas siya.
naputol po yung kanyang left femur. Marami po, maging ako man sa buhay namin, marami kaming pinagdaanan na pwede mong sabihin na huwag ka na munang maglingkod o magpapahinga ka na muna. Pero hindi po yun ang plano ni Lord. At hanggang sa, yun nga po, ako po ay nagpatuloy ako sa paglilingkod sa Panginoon. Kaso nga lang, sa hindi po inaasahang pangyayari, nagkaroon po ng streamline dito sa ating community. At ako po ay isa sa napasama dun sa streamline na yon. So, nung kasalukuyan po, nung nagkaroon ng streamline, ako po ay meron ng asawa. At yung aking asawa ay siya po ay nagdadalang tao na kaya kinakailangan ko pong maghanap ng trabaho. So, nag-apply po ako. Kahit po yung maggawa sa kalsada, pinasok ko po yung mag-construction, nag-waiter po ako hanggang sa nakapag-apply nga po ako as a coordinator doon po sa agency ni Brother Bernie Caramba. Pero may hinahanap yung puso ko, kulang at kulang pa rin. So, nag-apply din po ako sa Pagcor, nag-apply ako ng barko. So, yung sa barko po, yung sa Pagcor, na-reserve po ako kaso, nung tinawagan po ako, kasalukuyan naman kaming nasa hospital kasi yung nanganganak yung wife ko. Tapos, nung nag-apply po ako sa barko, nung ako naman ay, yung batch na namin, yung paaalisin, yung last interview na, may nangyari din po na may nahuling Pilipino sa ibang bansa na gumagamit ng pinagbabawal na gamot at dahil po doon, ipinatigil nila na ang pag-hire ng mga Pinoy. So, kami po yun, mga kapatid. So, madaling salita, wala talaga. Hindi ako para doon. Pero, salamat kay Lord sapagkat nung po ako ay nagdesisyon na bumalik sa ating community bilang worker, ay buong puso po akong tinanggap ng ating community. At yun nga po, hanggang sa kasalukuyan, thank you Lord sapagkat maraming pagkakataon na ipinakita ng Diyos kung gaano siya kabuti. Katulad na lang po noong nanganak yung aking sister wife doon sa aming baby na bunso. So, ang dami naming pinagdaanan. So, pero pagdating sa financial, ang dami naming hindi namin in-expect na ganun kalaki ang aming kakailanganing pera. Pero si Lord pa rin yung ipinadama niya pa rin yung pag-ibig niya sa aming lahat sa pamamagitan ng pinatunayan niya na totoo yung kanyang salita. Kaya nagpapasalamat po kay Lord kasi yun nga patuloy po akong ginagamit ni Lord para sa kanyang salita. Ganun din po, nagpapasalamat ako kay Lord kasi yung aking pamilya, yung aking sister wife na pinagkaloob ni Lord ay siya po ay kahit minsan hindi ko naranasan na kinontra niya ako pagdating sa paglilingkod kay Lord. Maging ang aking mga anak, 4 pong lalaki ang ibinigay sa akin ni Lord. Glory to God. Kaya papuri at pasasalamat ay ibinabalik ko po sa ating Panginoon. At salamat kay Lord sa pag-iingat niya, lalo ngayong panahong ito, sa pandemic po na to, nakita natin kung paano tayo iningatan ni Lord. Kaya salamat sa Panginoon, sa kanyang biyaya sa ating lahat. Good morning po ulit. God bless us all. Thank you, Lord. So, salamat kay Lord. Sila po yung aking pamilya. Si Brother Matt, si Brother Paul, si Brother John, si Brother Lukhan, sa tangakan po Sister White, si Sister Tess. Thank you, Lord po, sa awitin na patuloy na pinagkakaloob ng ating Panginoon. Ito po yung isang awitin na ipinagkaloob sa akin ni Lord. After po pinanak ang aming bunso, karon din po nga ng Bell's palsy yung aking wife. Pero thank you Lord sa mga awitin na nagpalakas.
ay walang hanggan. Sa pag-ibig mo, aking nakakamtan. Tunay ka, O Jesus, sa iyong kabutihan, walang upas, iyong kadakilan. Hanging sa'yo lang ako ay aasa, pagkat ikaw ang kanungan ko. Sa bawat pagsubok na daraanan ko, alam kong ang paglingap ay tatanggapin ko. O Yahweh, paglingap mo'y maasahan ko. Mga pangako mo ang kalakasan ko, pagkat kailanman, pagkat kailanman, pagkat kailanman. Ikaw ay laging nariyan. Agad ito magaganap. Bago dumating yung mga biyaya, pagpapala at mga kasaganaan, parang nagtatrabaho ka sa kumpanya. Hindi puro sweldo. 15 days kang magtatrabaho, tsaka ka susweldo. 15 days kang mapapagod, lalakad, magbibiyahe, matatraffic, gigising na maaga, uuwi ng gabi. Pagdating ng 15 at 30, nakangiti ka na noon. May biyaya na. Ganon rin ang ating paglilingkod sa Diyos. Hindi kagad ay kasaganaan, hindi kagad ay bed of process. May turn. Sabi nga ni Pastor Alex ng isang araw, nakatingin lamang tayo kuminsan doon sa roses. May turn. Kasi yung turn na yun ang mga sufferings, trials, mag-aayos sa ating ugali, para tayo maging karapat-dapat na recipient ng mga biyaya, pagpapala ng Diyos. Hindi naman kagad bigay ng bigay. Baka ma-spoil. Kailangan katulad ng mga anak ko nung araw, bago ko bigyan ng pera, paglilinisin ko muna ng bahay. Paglalabahin ko. Kaya lumaki sila na naglalaba, naglilinis, mag-asawa nga si Michael Sabi ng bishop ng Methodist, sabi niya, pasensya na kayo sa aking anak. Dahil si Yomi, nag-iisang anak na babae, malaki na siya, miyaya pa. Kaya walang alam sa bahay. Sabi niya, pasensya na kayo, dahil walang alam ang anak ko, hindi marunong maglaba, maglinis ka nun. So sabi ko sa balae ko, nung ako nasa harap, sabi ko, ay wala pong problema, balae. Kasi si Michael trinain ko maglaba, mamlansya, maglinis ng bahay, at lahat ng gawain alam niya. At lumaki silang ganon. Hanggang sa nagkasama nga sila, na magkasama na sila mag-asawa, si Michael na nagturo kay Yomi at ngayon ay mahusay ng kusinera si Yomi. Kaya walang imposible. Magdaan muna tayo sa konting trials, pagsubok, at habang dumaraan tayo sa pagsubok, trials, naranasan ni Brother Ariel to. Tsaka darating ang biyaya. Hindi puro biyaya. Doon sa Psalm 90 verse 15, kapag dumaan ang mga kapighatian, pagsubok, trials, at saka darating ang blessing. Sabi doon, ang hirap na aming dinanas ay palitan mo ng ginhawa singhaba rin ng hirap na aming tinanggap. Kaya merong blessing after trials. Hindi laging trials.
at hindi laging blessing. Balansyado yan para hindi natin malimutan ang Diyos. Basahin ko lang po ulit yung kanyang Psalm 128 bago ko tawagin si Minister Jeff. Ay, Minister. Hello. Kapatid Minister. kasi ni Ariel. Si Minister Jeff ba, pastor, sinasabi mo? Oh. Kamukha ko, pwede na. Okay rin. Magkamukha kasi. Kasi si Ariel ating ano ngayon kaya ang kapatid niya si Jeff. Kamukha ka pa naman. Kamukha, pwede na. Basahin ko na. Ang bunga ng pagsunod sa Panginoon. Mapalad ang bawat taon na kay Yahweh ay may takot. Yung may takot, mapalad, bless. Maalab na adhikay sumunod sa kanyang utos. So kapag may takot ka, ang gawain mo sumunod sa utos ng Diyos. Hindi siya magkukulang ni anumang kailangan. Kapag sumusunod na, hindi na magkukulang. The Lord is my shepherd. I have everything I need. Ang buhay ay maligaya o unlad ang kanyang buhay. Sa tahanan ng asawa ay parang ubas na mabunga. Bagong tanim na olibo sa may dulang ang anak niya. Ang sinumang kung si Yahweh buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa sayon, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pagunlad ng Jerusalem. Ang magiging iyong apo nawa ikaw ay abutin, naway magiging mapayapa iyang bayan ng Israel. So, kapag naging masunurin, hahaba ang buhay, uunlad ang buhay, magiging maligaya ang buhay. Kaya doon sa awitin nating wala nang hahanap-hanapin pa. Pero hindi pwedeng maalis, mawala ang pagsubok, ang trials. Kasi yun ang mag-aayos sa atin, magpupron sa atin para tayo maging kawangis niya. Kaya ang Biblia, salamin ng ating buhay. Yung pagsunod sa Diyos ay pagsunod sa Biblia, sa kanyang utos. Kaya pag ang Biblia, ang iyong pinamuhay, ay sasalansinin ang buhay natin. Nasa ayos ba, naaayon ba sa Biblia ang ating pamumuhay, ang ating lifestyle? Nung, konti na lang, brother. Ha? Okay lang, pastor. Batiin ko Baka lang si mapahaba. Minister Jeff. No, nakalimutan ko tuloy ang sasabihin. Nasaan na ba ako nun? Nasa Word of God. No, nung i-ordain akong pastor, lagi akong sinasabihan ng Pastor Alex, ayusin mo ng papel mo sa annulment. Ako na may kumonsulta sa pamangkin kong piskal at abogada dito sa Las Piñas. Sabi niya, Uncle, kung mag-aasawa ka, ayusin mo. Tutulungan kita kasi piskal siya dyan sa Las Piñas. Sabi ko, wala na yata akong plano talagang mag-asawa eh. Talaga bang wala na? Hiningi ko kay Lord, ayaw ko na eh. Nakailan ako eh, ayos na yun. Tapos masyadong sa akin si pastor kasi gusto niya i-ordain ako na blameless. Walang may akusa. Ang body, ang mga Christian, ang ibang Christian. Kailangan maging maanal ako sa aking kasal. Nagpipray ako. Sabi ko, Lord, bigay mo po sa akin ng biyaya, ang awa mo, ang grasya mo. Hindi na naman ako mag-aasawa. Okay lang po bang hindi na ako magpaanal? So, kapipray kong ganon, sang umaga, dumating sa may pintuan si Sister Ria. Sabi niya, Pastor, namatay ng iyong ex, si Sister Aung. Ay, praise God. Nakalibre ako sa 300,000 sa annulment. 300,000 kasi. At ang pinakamaganda, nakalaya ako. Blameless ako ngayon, naharap ako sa inyo. Wala akong tinatago, wala akong nililihim. Hayag at lantad ang aking pagkatao at pamumuhay na ayon sa Biblia. Kaya ngayon, eto na po, tawagin ko na ang kamukha ni Brother Jeff. Thank you, Lord.
Baka ako lang yung pumapayag, si Brother Jeff doon, kumukunot ang noo. Payag na rin yung payag na. Apo. Payag daw sa wag lang sa tiyan. Sige, Minister Jeff. Purihin po ang ating Panginoon. Nakakatuwa naman po na talagang marinig yung patotoo ng isang lingkod ng Panginoong Diyos, katulad ni Minister Ariel. At pwede kong sabihin siya po ay isang man of God. Pwedeng sabihin, hindi man perpekto katulad ng marami din sa atin, pero merong puso ng Panginoon, Pastor, pagdating sa paglilingkod sa ating Panginoon. At ayon sa aking pagkakilala, meron akong 3 M sa kanya, Pastor Romy. Kasi simula nung binata, magkakasama na kami dito, nag-serve kay Lord. Hanggang sa ngayon naman. At ayon sa aking pagkakilala, sabi ko nga, siya yung taong masayahin din po. Masayahin kasi makwento. Di ba? Pagka makwento, maraming mapag-uusapan. At yung isang M, marami siyang alam na gawin. Ano siya? Yung jack of all trades. Ibig sabihin, madiskarte rin sa buhay. Kaya nakakatuwa. Bagamat sabi nga po, marami rin siyang gustong gawin sa buhay, pero merong hinahanap ang kanyang puso. Hanggang sa finally, napagdesisyonan niya, Pastor, na bumalik na sa ating Panginoon. Kasi para bang lahat ng kanyang ginagawa, lahat ng kanyang plano, lahat ng kanyang gawin ay hindi nagmamaterialize. Naalala ko yung isang talata sa Isaiah 55 verse 8. Ang sabi sa Tagalog, ang isipan ko'y di ninyo isipan, magkaiba ang ating daan. So kaya nakita ko doon na pagka talagang tinawag at pinili ng Panginoon, gaya nung nabanggit din ni Minister Ariel, talagang ang Panginoong Diyos ang masusunod sa buhay natin. Although, normal naman sa ating mga tao na, lalo na kasi pamilyadong tao, maraming, siyempre, gustong ipakita yung kanyang kakayanan, maging responsable sa buhay, may pamilya, pero sabi nga po maraming blessing at pamamaraan ng Panginoong Diyos. At ngayon, sa kanyang kalagayan, makikita natin na bless na bless. Unang-una, may pamilya, mayroong asawa, at saka may mga anak na magagandang lalaki. Oo, tsaka yung anak niya kasi, nagbabasketball, player siya ng isang, kaya salamat sa Diyos sa ating kapatid na Ariel, o Minister Ariel. Ayan. Babasahin ko lang po dito sa Matthew 10:37. Ito'y para sa ating lahat, lalo na tayong mga naglilingkod sa Diyos. Ang umiibig sa ama o sa ina nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang umiibig sa anak na lalaki o babae nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi nagpapasa ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nag-iingat ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito, at ang nawawala ng kanyang buhay dahil sa akin ay magkakamit nito. Kaya dito pinakikita yung si Ariel po kasi, para ko ng kapatid yan. Lahat ng nagaganap sa kanilang pamilya, patay, birthday, kasalan, lahat andun lagi ako, kumbidado lagi ako. Kaya yung mga kapatid niya, 3 yung inaanak ko, yung anak niya, inaanak ko, yung mga pamangkin niya, inaanak ko. Kaya, ito na po yung panahon para tuluyan, seryoso tayo maglingkod sa Diyos, gawin natin ang pinagagawa ng Diyos kasi may reward ho naman. May gantimpala bandang huli. Magpatuloy lamang tayo sa ating paglilingkod at masayang maglingkod. Sabi nga doon sa Deuteronomy 28:46-47, kapag hindi tayo naglingkod na may kagalakan sa Panginoon, ipaubaya tayo ng Diyos sa mga kaaway. Kaya sa pagsaserve, hindi ka lang nagsaserve, laging naka-smile, laging masaya na naglilingkod sa Diyos. Di ba?
Minister? Amen. At yun nga, yung sabi natin, si Minister Ariel ay napakaganda nung kanyang word na tinanggap sa ating Panginoon. Meron nga akong nabasa, Pastor Romy. Ang sabi nga ganun, ang Psalm 128, ito ay reminder sa ating lahat. It reminds us of God's blessings. Na pwede niyang ipadala sa atin when you fear the Lord and walk in obedience to His word. So, meron talagang reward. Yung prosperity at saka happiness na banggit mo naman kanina, Pastor Romy, yung merong 4 na bagay na napapaloob doon. Nandun yung kailangan. May takot kay Yahweh, ang maalab na adhikay sumunod sa kanyang utos, ang buhay ay maligaya at uunlad ang buhay. Kaya, Pastor Romy, meron ka bang gustong sabihin? Akin po lang mga paalala na kanina kaya ako'y masaya, hindi dahil sa namatay yung mga asawa ko. Po? Mga asawa, no? Ilan na kasi yung nagkamatay na yun eh. Hindi ako masaya dahil namatay. Masaya ako dahil nakalaya ako doon sa aking annulment. Na ang Diyos mismo ang kumilos. Po? Hindi na, pag kasi sumusunod tayo sa kalooban ng Diyos, ang Diyos ang gagawa ng paraan. Iaayos niya ang lahat sa ating buhay. Dahil sa paglilingkod natin sa Kanya, kailangan nasa ayos eh. Para walang maiakusa ang mga tao sa kapaligiran natin. Para pag tayo tumayo dito, pag tayo binasa, maniniwala sila sa ating sinasabi. No, hindi natin kayang bulahin ng mga tao eh. Alam niya yung ating background. Kaya salamat sa Diyos sapagkat katulad po ng ating binasa kanina, yung mag-iwan ng kanyang pamilya, anak, tahanan, bahay, lahat ng bagay para sa paglilingkod sa Diyos, meron pong gantimpala. Not actually, iiwan mo ang iyong pamilya. Ay ginawa ng iba, literal, iniwan ng pamilya. Kinalimutan ng pamilya, pero naglingkod kay Lord. Nasaan ang family mo? I love your family. Sabi niya, bring them to me. Kaya lagi naghahanap si Lord ng bunga. Doon sa Acts 1:8, yung Jerusalem, yun yung family. Awa ng Diyos, yung iniwan ko, 2 kong anak na walang nanay, 13 days old si Mark, 3 years old si Michael. Iniwan ko, pero pagkagaling ko sa outreach, binabalikan ko. At hindi ko kinalilimutan ang provision na ipadala, pambiling gatas, ganyan, ganito. At wala naman akong prayer meeting, kasama ko yung mga anak ko. Pero pag may prayer meeting ako, inihahabilin ko na sila kung saan-saan. At ito, lumaki naman tama. Na isang araw nga, pinadala ni Sister Tatauli yung video ni Michael, natuwa ako, kala ko bagong video. Kasi ngayon, lagi si Mike sabi niya, di, may word ako, etong word ko. Ba, isang araw, si Mark naman, di, etong word ko. So nag-aani, hindi naman kagad puro pagsubok eh. Ngayon, andito tayo, mag-aani ng pagpapala para tayo maging pagpapala sa marami. Kaya salamat sa Diyos. Itong mga disciple nating mga manggagawa ngayon, ako po'y tuwan-tuwa pag sila'y tumatayo. Para bang ako yun, yung naiiyak talaga ako, na itong pinaghirapan mo kasi pag nag-disciple ka, lahat ibibigay mo, pagkain, pera, damit mo. Ang hindi lang nila pinakialamang gamit ko ay brief ko, tsaka toothbrush. Pero lahat, pati sapatos, nagagalit yung ate ko, si Memeng. Sabi niya, ano ba yan? Ang mga damit mo, sinusuot ng kung sino-sino. Ay yun ang naging way. Kaya eto ngayon, na naging pagpapala, kaya ang mga tao hindi mahirap ayain. Kasi by example. Kaya salamat sa Diyos at tawagin ko na ulit si Minister. Hindi na Jeff ha. Nasabi mo nga, Pastor Romy, kung papaanong ang paglilingkod sa Panginoon ay hindi naman totally kinakalimutan ang pamilya,
So kung paanong hindi mo kinakalimutan, hindi mo pinapabayaan ng pamilya, lalo na ang ating Panginoon. Hindi siya makakalimot at magpapabaya sa ating mga pangangailangan. Kasi ang patotoo at ang sabi ni Haring David sa kanyang wika sa aklat ng Awit 37:25, kung maalala po natin, ang sabi niya, matanda na ako at mulang pagkabata, sa tanang buhay ko'y walang nabalita na sa taong tapat ang Diyos ay nagpabaya o ang kanyang anak ay naging hampas lupa. Kaya yun ay, yun po ay patunay na ang ating Panginoon po ay hindi niya tayo kalilimutan sa lahat ng ating mga pangangailangan. At nakakatuwa rin na, no, Pastor Romy, yun kasing kanyang mga trials and testing sa buhay ni Minister Ariel, pwedeng maging excuse nga, no, na parang next time na lang o saka na lang ako magsiserve kay Lord kasi ganito ang mga pinagdadaanan ko. Pero hindi yun naging excuse, hindi yun ang naging dahilan para huminto sila sa Panginoon. Nakita ko, Pastor Romy, parang naabot na niya yung point of no return. Hindi ka na pwedeng umatras pa o bumalik pa. Kasi tinawag ka ng Panginoon. At saka sa aklat ng Hebrews, sa chapter 6, merong sinasabi ro na warning against falling away or babala sa pagtalikod sa ating Panginoon. Kasi nalasap na natin yung magandang buhay, magandang relasyon. So ako nga nung minsan, matagal-tagal na rin panahon. Siyempre may mga pinagdaanan din. Tapos biglang parang naisip ko lang naman at nasambit na parang ayoko na rin. Pero biglang nag-flashback yung lahat ng dating buhay. Biglang binawi ko. Hindi po, sorry po Lord kasi alam kong we are better today than yesterday and we will be at best tomorrow. Amen. Hallelujah. Praise God. Yan po magandang aral. Si Brother Ariel ngayon ay patuloy na naglilingkod sa Diyos. May mga pagsubok pa rin kasi mayroong mga nakahandang pagpapala. Pagkatapos ng mga anak niya makapagtapos, sabi niya lagi, gusto ko, Pastor, matulad ang mga anak ko sa 2 mong anak. Sarap pakinggan nun. Ibig sabihin, bless yung mga anak ko. Kasi pinalaki ng tama. Dinala sa gawain. Dito lumaki yun. At eto na ngayon sila, pati yung trinetrain ko, sabi ko kay Minister Dodi, patuturuan kong mabuti si Marco na kumanta. Kasi siya na lamang ang pambato ng aming lahi. Ngayon, nakakakuha ko ng pambatong isa. So salamat sa Diyos, tayo po ay patuloy na laging makinig araw-araw. At ito'y may gantimpala. Pagkatapos ito, nakikita naman natin ang biyaya, ang kaligtasan, ang kalusugan. Nagsilusog na nga bawat makita kong kasama ko dito sa compound. Lagi naka-smile kasi lagi may pagkain. Hindi kami nagugutom. May merienda pa. Minsan may maghahakot ng merienda dito. So salamat sa Diyos. Maya-maya, meron pang kahapon, milk tea. Minsan meron mga, tawag niyo sa mga tinda nila. Ang mga youth kasi meron business. May turon, may french fries, fish stick, cheese stick. Cheese sticks. So, ang dami, nakakatuwa. At kami lagi ni Marco ay nag-aabang ng meriendang yan. Kahapon, milk tea. Sarap. So, tayo. Tulungan natin ang yung youth na maging masaya sa kanilang pamumuhay bilang mga Christian. Tayo ay manalangin ngayon. Hallelujah. 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 Purihin ka, O Diyos, sa aming amang mapagmahal, dakila ka. Napakabait mo, napakabuti mo sa amin. Lagi mo po kaming iniingatan, lagi mo po kaming pinagpapala, pinasasaya aming buhay. At ang aming pamilya ay patuloy mong iniingatan, pinoprotektahan, pinagpapala at ang aming buhay ay nagiging pagpapala sa marami. Hayaan niyo po, Panginoon, ang iyong salita ay patuloy lumaganap sa pamamagitan ng ganitong live streaming, Panginoon. Ang lahat ng churches, lahat ng community, lahat ng Christian ay sama-samang pinangangaral ang iyong salita. Samahan mo po kami na mapalaganap ang iyong kapangyarihan, ang mabuting balita sa buong daigdig upang sa malapit na ang iyong pagbabalik. Salamat po. Sa iyo po ay nihabili namin ang maghapong ito, ang bukas, ang darating na panahon, at ang mga biyaya pa naming tatanggapin. Salamat po. Salamat.
Muli, ibinabalik ko po sa iyo ang pinakamataas, pinakamatamis na pasasalamat sa kabanal-banalan mong pangalan. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. God bless you all. God bless you all. God bless you. mga kapatid. Second